Hello everyone, nagbabalik muli tayo dito sa Super Bet Rapid and Blitz. At ngayong araw ng ating i-feature yung game ng ating champion ang nanalo sa Rapid Bale. Surprising si Wei Yi. Pero siyempre malakas si Wei Yi. Isa sa mga prodigies din dati from China. Hindi lang si Ding. Ito, malupit si Wei Yi, tactical player, malupit sa kombinasyon. At ang tinalo niya dito sa critical moment dun sa tournament ay siyang ating challenger sa World Championship na si Gukesh. 17-year-old na Gukesh. Ang mali dito, tingnan natin paano nagkamali si Gukesh. Yung choice, wrong opening choice. Okay. Check out natin paano nag-champion si Wei Yi. E4 si Gukesh. C5, Sicilian. C3 nag-alapin. Okay, dito sa mga previous rounds, nakalaban ni Wei Yi si Shevchenko. Nag-alapin din. Talbos, no? So, wrong choice to. Ang ano dito, siguro kasi naman nag-experiment kasi may upcoming siya na World Championship match against Ding Liren. Tinitingnan niya kung ano yung mag-work sa kanya. Pero ito yung advice ko, mukhang hindi mag-work itong alapin. Ha? Previous round, nag-bishop c4 si Shevchenko against Wei Yi. At ito yung nangyari. Knight b6, d6, c4, space. Tingnan natin yung d3 square. Knight c6. Hindi ko, yung knight dito sa a3. Knight e5, nag-castle. Siguro dapat capture dito si Shevchenko. Pero ang ginawa niya castling. Nagkaroon ng bishop g4. Takes on f3, castling queen side, knight d3, takes, e5, queen e2, queen g6, ang sama ng king ng white, ang sama, bishop c5, rook h e8, tingnan mo ito, bishop sa c1, b6, knight takes f2, and then queen takes e2, and Wei Yi went on to win, 5 straight wins nga pala si Wei Yi dito sa tournament na ito. So, ito yung game niya kay Shevchenko. Balik tayo sa game niya kay Gukesh. So, hindi ko nagustuhan yung choice ni Gukesh. Alapin. Solid player to si Gukesh. So, pwede siyang katalan or D4, no? Pero yung E4 at saka nilaro mo yung strength ng kalaban mo, Wei Yi. Huwag ka mag-alapin kay Wei Yi. Nakita ni Wei Yi. E6 siya. Okay. Computer preparation probably, no? Ang idea dito, pag kinain mo yung bishop, knight takes c4, siguro gusto niya i-trick si Wei Yi, pero alam naman ni Wei Yi ito. Yung mga Chinese kasi malupit sa theory din. Lalo na ngayon. Mga computer moves, wala na. Siguro yan gusto ni Gukesh, pero ready si Wei Yi. Kinapture lang niya. Isang hapon. D4, he takes D4 castles. Okay, ito yung computer preparation probably, pero hindi ngayon akma dun sa style ni Gukesh. Pag naglaro ka ng chess, dapat akma dun sa estilo mo. Huwag kang maglaro out of your character. Ito, out of character dito si Gukesh. Solid player ito So, knight c6. May mga sacrifice. Alala na ito, knight g5. Sabi ni Wei. Ito yung laro ni Wei Yi Yung mga gusto ni Wei Yi, sabi niya, chalap-chalap. Si Wei Yi, combinative player to. Mahilig sa tactical mga combinations. Gustong-gusto niya mga ganito, yung mga imbalances. Sabi ni Wei Yi, pasok sa banga. D7, c takes d4. Huwag mong laruin ang strength ng kalaban mo, Positional play, especially against tactical players. Rook e1. Ganda tong e5 ni Wei Yi. Provocative, Biglang nag-d5. Ito yung siguro unang mali ni Gukesh, yung d5. Dapat dito, chow na. Takes ka na sa e5. Tapos queen b3, light square weakness, f7, Ayan ang gagawin mo. Feeling ko mag-queen d5 dito or queen f5. Dalawang choices ng black, Either queen d5, queen f5. Queen d5, tapos queen g3, mga ganun. Okay ang white, pero
D5. Pag hindi ka ready sa complications, yari ka. Especially kung yung kalaban mo, iyan ang ano niya, character niya. Umbush ka, Knight D4. Sabi ni Wei, come to Papa. Ito yung na-miss, Bishop H6. Ganda ng counterplay. Ganda ng counterplay. Para hindi maka-Knight E6. Baka hindi napansin to niya. No? Siguro, kung classical time control, makapansin naman siguro ito ni Gukesh. Okay, experimentation naman ito. Kung anong mag-work sa kanya sa upcoming World Championship match. Bishop takes G5, wala na. Wala na. Yun na lang yun. Takes, Knight C3, castles, Knight E4. Okay, maganda yung control ng Knight. Centralize. Ito na naman yung mali. A4, second mistake. Kasi na-undermine ni Wei. Positional mistake naman ito. Siguro A3 lang, no? Sabi ni A4, okay, thank you. Sabi ni Wei, thank you. Na-target niya. Ngayon, na-force si Gukesh with target na naman ito later on, no? Queen C4, target. Tapos Rook B1, Rook C8, wala na. Rook E2, Queen D4, liquidation. Takes, naging pass pawn pa. Diyos ko Lord. G3, out of sorts dito ang white. Wala. K1, Rook F5. Walang depensa ang pawn. And then yung Rook, walang Knight C3. Rook takes D5. Rook C2. One-sided tong game na to, Considering na ang naglalaro sa white ay challenger natin sa World Championship. Ito yung makikita gaano kalakas ito si Wei, Knight F2, G5, Rook E1, D2. OMG, resign. Threat, pass pawn. Sabihin na natin Rook takes E7 kasi nag-Rook E1 ka na. May Rook C1. Hindi pwede. Kung babalik ka sa D1, depensa mo yung pawn. Paano naman ito? Ang daming pawns. Ano to? Papunta na naman yun doon, I just Lord. Rook D4, D5, E4, E3. Too much. What to do, Yanni? Okay. One-sided. Grabe, na-dominate ni Wei si Gukesh. Of course, ang wrong choice. Or sabihin na natin, okay lang naman yung opening siguro kung ang critical mistake dito is yung D5. So, nasa utak ni Gukesh, isa lang yung mapuntahan yung Knight E6. Hindi niya napansin itong Bishop H6 na counterplay. So, walang Knight E6. Kung siguro naman, kung nag-capture siya sa E5, mas maganda. Knight takes, halimbawa, siguro Knight takes ang gagawin. Knight takes, Knight C3, ganyan. Pag nag-H6, walang or Bishop G7. Pag nag-Bishop G7, Queen B3, light square weakness, Ito yung maganda. Kung takes E5 naman, same thing, Queen B3. Not necessarily siguro opening choice. Siguro maling plano lang din sa middle game. Importante din naman yan kung meron kang ginawang pang-surprise sa kalaban, you make sure na kabisado mo ang mga intricacies, tawag nila, yung mga subtleties. Yung mga maliliit na bagay, dapat alam mo yun. Dahil pag hindi mo alam yun, pag nawala ka, wala na. Sayang yung puntos. Nagbigay ka lang ng puntos. Magnus dito, umiling si Magnus. Bakit naman? Nagnawa mo, cash go. Critical to Pag nung nanalo si Wei, nag-solo lead, si Magnus tumabla. Tumabla rin siya sa last round kay Giri. Ito yung critical game. So again, ang advice dito, pag gusto mong i-surprise yung kalaban, you make sure, kabisado mo. Dito, dapat nag-positional player rin si Gukesh. Light square ang niya, pinuntirya. Ang lang niya kasi sa utak niya nung nag-D5 siya, yung E6 square. Jump, kaya na siya nag-Knight G5. So, hindi niya winiden yung plans, Nag-limit siya for this Knight E6. Kung nilawakan na niya muna siguro yung pangunawa niya. Dapat dito mas malakas ang light square. Mas malakas ang kaya niya. Takes at Queen B3. So, isang kamalian lang, yan ang chess
Isang maling plano. Tapos ang boxing. At dito, champion si Wei sa Rapid. Meron pa namang blitz. Okay? The next 2 days, 18 rounds of blitz pa yata. So, may chance pa si Magnus. 1 point behind lang naman. At tingnan din natin kung ma-maintain ni Wei ang kanyang lead, no? After winning the Rapid. Aabangan natin yan sa ating next video. Ito ulit ang inyong lingkod, si Coach Oliver Babushka.